guys! Yan, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, andito tayo ngayon sa isang farm. Balik tayo dito guys. Nandito to sa may Chaong, Quezon. Good morning! May gandang araw! Boss, Busal. Good morning. Guys, boss Ayan. Oh, balik tayo dito, boss. Kumustahin mo naman yung mga viewers natin. Ayun, tawag ito, kumusta mga taga Cebu pala? Dito si Busal. Yun, Pasyal na naman ulit, second time around. Yes, every year basta may time, balik tayo dito. No? Kababayan natin. Kababayan. Taga Pasil. Yeah, tama. Nakipagsapalaran dito, nakipagsabayan sa mga malalaking farm dito sa Quezon, mga kakugi. Ang Princess Althea Game Farm. Yan. Oh, yun. Ganda ng tatak excellence. City streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, stop as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed, so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. May ginandang pagkain dyan, si Boss. Kain. Ano ba yan? Ano ba yan kinakain nyo? Kaya nga, tingnan natin. Oy, nilagang baboy. Baka pala yan. Kalderitang baka. Ay, kari-kari pala. Wadyo ko katagka gano'n. Ano sa mga turon? Luga. Wadyo ko. Wadyo ko yung nataganan. So, kain muna mga kakugi. Hoy, siyempre, kari-kari ko na. Ito mga kakugi, kausapin natin itong kababayan, taga Cebu, taga Pasil. Shout out sa taga Pasil, mga kaparingkihan ni Boss, mga Galvez. Shout out sa taga Pasil, lalo na doon sa Ifralius Street, kung saan ako. Ifralius. Yung kinainan yun ng larang. Larang, yun. Larang, sa may Pasil Market talaga. Hindi, doon sa sa may, yung huli yung kinainan. Sa Tagutungan. Tagutungan. Yun. Oh. Ifralius. Guys, ito,
pag pupunta kami dito sa Luzon, talagang hinahanapan namin ng time si Boss Ayan. Kasi, sino bang susuportahan natin? Di ba? Support ka tayo sa mga taga-ibang lugar. Ito pa kay kababayan natin. Di ba? Tsaka nakaka-proud din mga kakugi. Bakit? Yung hinahangaan natin ng Mount Banahaw, halos lahat ng mga materials na nandito. Kompleto naman tayo. Kompleto. Kasi diba? kaibigan natin si Don Ramon. Yun. Tsaka, in-acknowledge niya na ni Boss Ramon. Sabi pa niya kanina, sige, uwi na tayo kasi naghihintay doon sa si Ayan, baka si Princess Althea baka magalit, sabi ni Don Ramon. Ano ko yan? Tawag dito, Defender. Yun. Oo. Kaya, madaling makakuha ng mga magagandang materyales si Boss Ayan, mga kakugi, si Princess Althea para dito sa kanyang manukan. Authentic, legit na mga Mount Banahaw lines. Such as, ano ang nito, boss? SBR. SBR, Yun. Ano pa? Tornado. GBK. O, GBK, John Bishop Kilson. Ano pa? Perfection Roundhead. PRH. Yung Lemon, Doc Halsey Lemon. Doc Halsey Lemon. Gal. Butcher. Yung 7 meron tayo yun. Meron siya dito, guys. Meron ka bang mga crosses dito, boss? Sa crosses talaga, wala akong crosses kasi, di ba, meron tayong pahulugan. So, ayaw ko namang mag-cross-cross ka kasi, yung tipong bang... Baka may duda. Duda yung mga tsaka pangalawa, baka halimbawa, kung may maghanap sa'yo ng ganitong tapos wala ka na may bibigay. So, magkakaroon ka tuloy ng chance na mandaya. Mas Correct. maganda pang i-straight breed mo na lang lahat para wala talagang kawala. Yun talaga. Di ka ma-tempt na mandaya at saka hindi magdududa yung kukuha. Oo, kaya every time na may magtatanong sa akin dito na meron ka bang bros, lagi ko talagang sagot ay wala. Kung meron man, meron ako mga off color pero yun naman ay mga pang sarili ko lang. Hindi kasama sa hulugan yun. Hindi. Yun. Klaruhin natin guys kasi dito sa atin sa Pilipinas maraming nagpahulog-hulugan. Tapos yung mga iba nagka-problema, no? Pero hindi natin maiiwasan yan, may problema talaga. Normal yan, no? Ang ano lang natin guys na hindi mo sinadya na gawin yung problema. No? Tsaka every time aberya along the way. Tsaka every time kung may concern naman yung sasali sa inyo o sa atin, haharapin natin, sasagutin natin kung ano yung concern niya. Kasi lahat naman ng bagay, meron namang solusyon eh. Tama. Manok lang naman yan. Kaya nating palitan kung hindi niya kursunada. Papalitan natin, hindi na yung papatagalin pa, papahirapan. Yung una naman, nung sumali yan, ang bait-bait natin. Eh. Bakit naman nung na-release na, ba't natin papahirapan yung mga yan? May problema na, hindi na natin harapin. No? Pangit yung ganun. Dapat ka pa rin. Kumbaga kung ano yung trato mo sa kanila, even though naman talaga hindi natin mapi-please. Pero sa akin naman kasi dito, every time na nire-reach nila ako, talagang sinasagot ko sila. Laging ganun. Tama. Tsaka guys dito sa Manukan, sa Princess Althea Game Farm, hindi ito katulad ng ibang game farm. Dito sa Luzon area, na ektarya, grabe kalawak ang farm. Dito kay boss, ilang lang to boss? Mga 1 hektarya lang. 1 hektarya lang, mga kakugi. Tapos hindi ba nagreklamo yung school dyan sa Hindi naman kasi maingay yung mga manok. Hindi naman kasi tawag dito pagdating naman ng umaga mga 7 alas 8 mainit na rin, nagpapagod na rin. Ayun, tama. So, ito guys, paano ka ba nakikipagsabayan sa mga malalaking farm dito sa palibot mo? Unang-una, ilang minutes lang nandyan na ang Mount Banahaw Game Farm, Don Ramon, di ba? 15 minutes na. 15 minutes, nandyan na. So baka sasabihin, kung kukuha ako ng Mount Banahaw, diretso na lang ako kay Don Ramon. Pwede diba? rin. So paano ka nakikipagsabayan? Paano mo ba minamanage yung farm mo? At paano mo minamarket ang mga manok mo sa mga viewers natin at sa mga viewers mo? Ganito kasi yun, pagdating sa mga ganyang bagay, nung ako yung nagsimula, 3 blind naman talaga, 3 breeder, diba? Tinignan ko muna kung sino talaga yung demand. Napansin ko, meron akong EJ, pero akin lang to hindi ko naman nila lahat. Kumbaga, based on my experience to,
So meron akong EJ, Red, at huli na nga tong Mount Banahaw. Oo, kasi ako din naman, hilig ko rin yung mga gwapong manok, Pongkan, Bandirahin. Yun, Oo. oo. So ayun, tinignan ko, minanok ko silang 3. So along the way, nakita ko, mas demand talaga yung Mount Banahaw. Hindi ko alam, para sa akin yun baka siguro sa akin yun yung ano, yun, nung katagalan na napansin ko na talagang demand, ang ginawa ko, in-eliminate ko na yung hindi ko kailangan. Yun. Oo. Tapos nung pagdating naman sa pagbe-breeding, diyan kasi nagkakatalo sa pag-aalaga ng manok. Correct. Oo. Kita naman nila kung ano yung itsura ng manok ni Don Ramon, kaibigan natin yan si Don Ramon, kung ano yung itsura ng manok ko, talagang namang iisa, pati yung abilidad at lakas. Correct. Oo. Di hamak mga kakugi, kahit yung sa atin, mga SBR ko, SBR lang kasi ang inaano ko doon sa amin, sa kakugi. Mahilig ka sa black eh. Yung mga characteristics ng isang SBR, mga kakugi, mula kay Don Ramon, pag nasunod mo lang yung breeding, hindi mo papabayaan yung mga manok mo, parang nakakapi mo eh. Di ba, boss? Mayroon lang pinag-iba siguro sa kintab, sa pula ng mukha. Konti sigurong pinag-iba kasi mag-base din yan sa lugar na lagyan natin. Di ba? Maganda kasi ang lugar dito sa inyo. Malamig kasi. Malamig dito guys, sa totoo lang malamig dito talaga. At saka, tama, ilang oras lang, Red Game Farm na. Oo. Di ba? 1.5 hour. Wow, Lukban na. Yung pinuntahan namin guys, ni Don Ramon kanina, kung saan kami kumain, sa likod ng Mount Banahaw, Lukban na eh. Oo, tama. Sa likod ng bundok. Paanhan na ng nasa pahan ng Red, ng Lukban. Ilang minutes na lang din guys, nandyan na si Adjo Di Maano. GM Fantastic. San Pablo City yan. Magkakapit bayan, Sunny Lagoon. Sunny Lagoon. Magkapit bahay. Magkakapit bayan sila. Tapos, ito kasi guys, ito natutunan ko kay Bosandi Sagundo. Shout out, idol. Sabi niya kasi, breed what the people want. And breed kung ano yung gusto mo. Tama. Kung ano yung demand, go with the demand. No. Di ba? Dito guys, based sa experience ni boss, mas demand ang Mount Banahaw. Napag-aralan ko din kasi talaga. Aminado naman tayo na majority naman talaga ngayon sa commercial talaga, ginagamit talaga natin social media talaga. Tama. Kaya meron din akong YouTube, meron akong Facebook, meron din akong TikTok. Pero ang bottom line kasi talaga din doon, kailangan marunong ka rin talagang mag-alaga. Correct. Kasi kahit anong gawin mo dyan, kahit maganda yung blind, kahit kanino paggaling yan, pero makikita kasi ng mga buyers mo na maganda ang apply niya, pero ang itsura naman ng inalagaan niya, hindi naman ganun kaganda. So, doon pa lang, maano din sila. Plus factor kasi yung marunong ka pang mag-alaga, marunong ka pang mag-market, tas demand pa yung manok. So, malaki talaga yung chance na yung manok mo, hindi siya mahirap bang ibenta. Correct. Kasi nakikita din naman nila, kumbaga sa itsura, tas nakikita nila sa Facebook ko na minsan pinapagalaw-galaw natin, meron din namang abilidad na halos magkakamukha sa Mount Banahaw. Kaya ang tao din talaga ay maniniwala na talagang tsaka lagi ako nakikita doon sa Mount Banahaw talaga rin. Yes. Ano siya guys parang regular na bumibisita doon. Kasi pag hindi siya makabisita ng ilang buwan, tatawag sa kanya si Don Ramon. Nangungumusta. Kumusta ka na ba? Ba't ka na nadalaw dito? Ayun. Gusto niya ako pumunta doon. Kahit lakarin na niya doon, guys, malapit lang eh. Malapit talaga, 15 minutes away lang. Oo. Tsaka ma-advise ko rin talaga lalo na kapag beginners ka. Hindi naman kailangan mo kagad bumili ka kagad sa mga sikat. Pag-aralan nyo muna kasi yung saan kahiyang? Oo, tsaka yung talaga, yung market talaga ng manok. Kasi ako din naman boss, di lang naman ako yung merong manok ni Ramon eh. Tama. Marami naman meron eh. Kung mahirap ka din kausap ng mga, halimbawa ikaw yung may-ari, may buyer, mahirap kang kausap, di rin bibili sa'yo. Correct. Ang mai-advise ko lang talaga boss lalo na kapag, ewan ko kung meron akong karapatan kasi ako naman beginners lang din naman. Di naman ako ganun pa kagaling o kabiterano. Siguro, dati ko kasi trabaho, nasa marketing din ako. Kaya kahit paano naman, pwede ko siyang may apply.
number one talaga kapag magmamanok talaga, kailangan ikaw talaga hands-on ka, yung oras mo talaga nandun. Correct. Di mo, lalo na magsisimula ka, kasi iaasa mo kagad sa ibang tao, tutumba ka kagad. Correct. Marami akong kakilala, boss, bago lang siya natumba. Oh, kasabay lang kami pumunta dito. 1 year lang siya, di niya natapos kontrata niya. Eh, paano? Nasa ibang bansa. Sabihin natin may pera siya. Wala namang nagmamarket ng manok niya. Tapos yung tao pa niyang iniwan niya, hindi naman ganun ka, wala naman, kumbaga hindi naman ganun ka ano ba, hindi naman mahal nila yung ano, yung wala sa puso yung ginagawa, trabaho. kumbaga okay lang, basta sumahod, o yun na. Yun yung kasi yung ano, hindi concern sa may-ari, sa madaling salita. Walang malasakit. Malasakit. Kaya mahirap magmanok kapag wala ka dito. Kailangan mag-ano ka, kung bawa OFW ka, una mo talagang paggastusan, pag-imbisan, yung tao talaga. Tauhan talaga. Yung manok, andyan lang yung madali lang bumili pag may pera. Yung tao, ang hirap. Yeah, tama. Nabanggit na natin yan guys sa mga nakaraan nating mga vlogs. Maganda talaga ang una mong investment is yung mga tauhan na ilagay mo sa farm. Madali namang bumili ng mga tipis, mga cages, madali lang yan. Pag may pera ka, mapanday mo lang yan. Yung mga materialis, kung anong gusto mo, nandyan lang yan, tabi-tabi, no? O dito, sa Luzon, o saan man gusto mo. Yung tao talaga na may malasakit sa investment mo. Tsaka maidagdag ko rin, Boss Ala, isisingit ko rin. Kasi marami namang may mga tauhan din. Napansin ko lang, kahit nasa mga sikat na mga manukan, kahit pansin kasi, siyempre, tayo, social media, lagi tayong active tayo dyan eh. Pag meron din kayong tauhan, ang dapat, yung tao nyo, talagang itrato nyo rin yung hindi ba sila tipong tauhan. Kasi akin dito, Boss Al, hindi naman sa pagmamayabang o maliit lang tumanukan ko eh. Hindi naman to ganun kalaki yung income eh. Pero maniwala ka sa hindi, Boss Al. Isa lang yung sinabi ko sa kanila nung pumasok sila dito. Pipilitin kung makaipon kayo. Sabi ko sa kanila, libre na kayo kain. Libre, wala silang, di ba, yung iba, meron buwanan, bigas lang. Yung akin dito, dingas lang magluluto. Hindi sa maghugas pinggan. So, ibig sabihin, kakain na lang sila. Libre yun kasi ako talaga mismo nagluluto. Tsaka sinasabi ko sa kanila palagi na hindi ako mangingialam doon sa personal ninyo, sa inyo yan. Pero kapag sobra na, hindi na rin pwede. Kumbaga, tingin ko nakakasama na rin sa inyo. Yun yung doon, yun yung ganun ako magdala ng tao. Parang kapatiran ng talaga. Kung saan ako kumakain sa isang mesa, doon din sila, kasama ko sila. Ultimo sabon, panglaban yan. Ako nagpo-provide yan. Kaya gusto ko makaipon sila. Tapos kapag meron akong sales, unahan ng timano, bigay kagad. Hindi na yung tipong hawakan pa ng may-ari, tapos ganito, ganyan. Ang dami ko din kilalang ganyan eh, na panalo na, meron na nga for the boys, natalo pa doon sa sugal. Tabla lahat. Kaya, ako hindi ako ganun. Nakikita, malaki man o maliit, bigay kagad. Kaya yung tao ko dito, bago lang naman tong tao ko dito, masaya sila. Tinatanong ko okay ka ba dito? Yung sahod mo, ganito, ganyan. Pero ito, kung iisipin mo, di nga ito kalakihan, pero make sure, tawag ito, gusto kong sabihin sa'yo na makakaipon ka.
guys, dito kay Princess Althea, kay Boss Ayan, hindi ito matatawag na passive income, kundi ito na talaga yung pinaka-source of income niya. Wala na kasi siyang ibang trabaho, mga kakugi. Kaya talagang minamabuti niya na talagang focus na, seryosuhin na. Nag-umpisa dito guys, mga kakugi, siya lang mag-isa. Ngayon, ilan ang tauhan mo, boss? Dalawa na ang tauhan. Guys, wala siyang ibang other income, kundi ito lang pagmamanok. Yung mga anak niya, ilan ba anak mo, boss? Dalawa, nag-aaral sa private school. Yeah? Dahil yan sa katas ng sipag at pagmamanok. At syempre, kahit gaano ka mas kasipag, kahit gaano ka kapukus, kung hindi ka honest at sincere, talo ka pa rin. Tsaka pagdating naman sa ganyang bagay, hindi naman talaga tayo perfecto. Tama. Kasi meron namang iba na, yun nga yung lagi kong sinasabi sa mga buyer ko na mas maganda pa rin na ikaw yung pumunta kasi video, magkakaiba naman tayo ng tipo ng manok eh. Correct. Baka hindi papasa sa'yo, tapos okay sa akin, di ba? Pero kapag merong ganyan, kailangan palitan nyo kagad. Advice ko din sa buyer, kapag halimbawa din na hindi nyo magustuhan nyo na padala kasi tawag ito. You mean to say yung sa hulug-hulugan? Hindi, lahat na yun. Lahat na, yung outright na bumili? Oo, lahat na yun. Pag halimbawa hindi nyo kursunada, huwag kayong magalit kaagad kasi at tawag dito, hindi nyo naman, buti sana kung dito kayo sa farm, kayo yung pumili, ayun. Kung nasa ibang lugar kayo, tas di nyo makursunada, huwag nyo naman awayin yung kaagad yung ano. Tama. Subukan nyo munang kausapin. Pero kung ang itong breeder na to talagang nagmamatigas, saka na kayo magalit. Correct. Di ba? Tama. Paano ba sumali sa hulug-hulugan, boss? Baka may ano lang, gustong may curious na gusto makarinig. Ang sistema dyan. Magkano ba ang down payment? Kailan ba ma-deliver, makuha yung manok? Iba-iba naman talaga kasi meron naman kanya-kanyang sistema. Pero yung sistema ko naman dito, meron siyang down payment. Kasi yung down payment, sinadyang merong down payment para just to make sure na itong sasali talagang tunay o seryoso na sasali. Kasi doon pa lang sa down payment, kung ayaw mo mag-down, ibig sabihin nun ay hindi ka tunay. Kasi meron namang gustong sasali na dapat para sa kanila yung slot, sa'yo nga binigay. So, pangit yung ganon. Kaya yung down payment din, ginagamit natin yan sa vaccination, sa patoka, sa vitamins. Yun yung ginagamit. Lagi ko yung sinasabi doon sa mga kumukuha sa akin na yung mga down payment yun, hindi yan para sa akin. Para din yun doon sa mga manok na kinukuha ninyo. Ako lang yung nag-aalaga. Parang ganon yung tema nun. Ang ginansya nun, ang profit nun is pag na-deliver na. Kung Huli anong, na. magkano yung natira, yun ang sa iyo. Oo, huli na. Ganon yung sa hulugan. Ang sa akin naman, dito katulad sa iba na napaka-komplikado. Kasi kalimitan ngayon sa iba, may weekly, may monthly, ganun. Yung akin wala. Kumbaga sila lang magkukontrol. Kumbaga ngayong buwan wala kang pera, tapos sa sunod na buwan meron kang pera. Ikaw na magkukontrol, meaning ko sa'yo. Basta may time frame. So ang ibig mong sabihin, boss, is ganito. For example, 7 months. Ang releasing mo ilang months? 6 months? 7 months? 7 to 8 months. 7 to 8 months. So you mean to say, kung kukuha ako sa'yo, boss, kuha ko sa'yo ng straight breed na SBR, Trayo. Palagay lang. Magkano ang Trayo? Sa akin dito, 7 months na, 8 months. 40. 40. Boss, yung 40, mag-down ako sa'yo, 3K. ilang percent? 3K lang. 3K lang, 3,000. So yung 37,000, hahatiin ko yan hanggang 7 months or kung hanggang kailan matapos yung 7 months. Pwede ngayong buwan na to or sa last month na lang ako magbigay ng kulang ko. Pwede. Nakalista na yan. Nakalista naman yan. Meron naman yung kaming listahan yan. Kung hindi ako makatuloy, boss, walang bawian na sa 3,000. Yun yung ano doon. Kaya nga meron siyang sistema kasi maulit ko, yung 3,000 nyo, ginastos natin sa bakuna, sa vitamins. Kaya nga meron siyang down payment kasi doon pa lang sinasabi, doon pa lang sa sarili mo na sure ba ako? Siguraduhin mo sarili mo kung kaya mong ituloy. Correct. So hindi pala ito nga kasi ang iba kasi mga kakugi, may naano ako na naghulugan weekly. Pag hindi ka nakabayad ng 3 successive weekly, parang mapu-forfeit na. Parang ganoon. Ang yung iba naman, isusuli yung pera mo, tapos may kaltas. May kaltas. Pero yung sa'yo, as long as pagdating ng due date, tuloy ka pa ba or hindi na? Ang balance mo is 37K. 1 month prior sa Releasing.
Sinasabihan ko na yan sila. Contact na. Oo, na boss, kumusta yung kasi malapit na tayo magre-release. Ano ko lang kayo, update ko lang kayo para at least kahit paano. Para sila rin, aware din sila. Just in case, 40,000. Binayaran ko agad, 40. So, wala pa akong makukuha niyan. Wala pa, hulugan eh. Hulugan man. So, hintayin ko muna yung 7 months. Oh. Pag hindi ko kukunin na lang, hindi ko itutuloy, magkano babalik sa akin? Ang bawa kung... Na fully paid ko na. Wala pa namang nangyari sa akin. Malaking Kasi maganda na fully paid ka na ba? Oo. Kasi yun nga, ang binayad mo nga ay ginamit natin sa patoka eh. Pero bihira lang naman ganun. Meron akong ganyang buyer actually. Pero di naman umabot sa fully paid na ta. Fully paid na, 2 beses lang niya ako binayaran. Pero di naman umabot sa yung hindi na itutuloy. Hindi naman. Excited pa nga. Meron pa nga ako dito din na 4 months kasi nagre-release ng 4 months. 3 months pa lang gusto na makuha. Sabi ko, boss, lugi ka. 3 months pa lang to, boss, walang problema kasi galing sa ibang bansa. Gusto ko lang gusto ko lang na meron ako mapaglibangan na patuka ba. Binigay ko sa kanya pero siya yung may gusto, siya yung may desisyon. Yan. Along the way, boss, paano mo masasabi sa buyer mo na ito na yung manok mo ha? Binibigyan mo ba siya ng markings, wing band number, leg band number? Meron. May update ka ba niyan? Weekly, monthly? Ay, hindi naman. Kasi, halimbawa, pag 4 months, ako mismo mamimili doon. Meron naman akong copy nun. Lalagyan ko siya ng wing band. Maglalagay ka ng wing band. Anong months na? 4 months? Diba, kalimitan naman, WPC 3 months eh. 3 months, oo. So, yun. Tapos, lalagyan ko rin ng sarili kong wing band. Oo, Princess Althea. Kaya, sasabihin ko, ito, lalo na kapag for SBR. So, hindi talaga sila magkakapatid. Kasi hindi lang naman isa yung SBR na binibreed ko, iba-iba. So, yun yung masisigurado. May nangyari na ba sa'yo, boss, na hindi ka nakaserve kasi nagka-problema ka? Wala pa naman. Sa awa ng Diyos. Kasi isa din yan. Hindi naman kasi ako sobra-sobra din tatanggap ng kliyente. Yan ang sunod kong tanong. May limit ka ba sa hulog-hulugan mo? Meron talaga. Hindi pwede yung tanggap tayo ng tanggap para lang magkakapera. Kailangan din maglagay ka ng buffer dyan. Tama. Kasi hindi natin tansya yung panahon. Di ba? Yung livestock yun eh. Magkakasakit yan, no? Tsaka di mo sigurado kung maganda rin yung yung resulta, no? Tama, guys. Tama. Pero bottom line yan mga kakugi, itong ginagawa ni boss, para bang ginagawa lang niyang madali sa atin na kukuha. Kasi mahirap kasi ang breeding. Mahirap ang magpalaki ng sisiw. Believe me, sa lahat ng mga nagbi-breed dyan, mahirap mag-breed. Tapos yung mga sisiw natin, pinaka-crucial niyan is the first day hanggang 3rd month. Di ba? Tama. Crucial talaga yan. Pag makalabas ka na ng 3 months, mag 4 months ka na, medyo makakahinga ka na. Kaya 50-50 na to. Tama talaga. Kaya ako guys, sa lahat ng mga nagkano sa akin dyan, nagre-release ako ng mga manok o mga sisiw ko 3 months after na. Kasi makita mo, sigla-sigla na. Nabigyan mo na lahat mga bakuna. Nabigyan mo na ng Coryza. Di ba? So at least, kung magkasakit man to, kaya na nang gamutin. Malaki na kasi. Oo. Tsaka, yun. Nako guys, mayroon pa bang available dyan na slot sa hulug-hulugan? Actually, ang dami namang gusto. Hindi ko pa siya muna inopen kasi tinitignan ko pa kasi yung available ko ng mga inahin. Yun. Lalo na ngayon, ang daming umorder ng butcher gal. Yun. Sabi ko, titignan ko muna. Pero meron talagang persistent, nag-i-insist talaga. Sir, baka ako naman ay mawala ng slot. Minsan naman nakakalimutan ko. Pwede kas-advance na lang ako, boss. Nag-down na nga, meron ng 2 katao. Meron naman ganun. Boss, thank you so much. Maraming salamat. Good luck sa hulugan. Good luck sa Princess Althea Game Farm. Pagbalik namin next year, baka malaki panghawan na ba? Dito yung katabi. Katabi dito? Yan. Ha? Second floor? Baka yung katabi, baka. Siguro. Yun. 1 hektarya din mahigit yan. Ayun. Abang-abangan natin yan guys. Yun ang ininalangin namin guys. We hope and pray na yung lahat ng mga dinadalaw, binibisita namin na small scale, magiging medium, magiging large scale, at saka magiging full scale commercial breeder. Sarap.
sarap sa pakiramdam yan, guys. Nakita natin ang development, nakita natin ang improvement, boss. Nakita natin ang success. Thank you again, boss. Eh, Mga kakugi, nakabalik ulit tayo dito sa Princess Althea Game Farm. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sana may natutunan kayo guys sa kwentuhan namin. Ano na to? Ordinaryo lang na chicken talk, no? tama. Importante sa amin na nakashare kami sa experience namin para din sa inyo guys. At least may idea na kayo. Makukunan nila ng ano, ng aral. Lesson. Mga kugi, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, boss, basta magkugi, dunay maani. Okay! Thank you!